Hello po! Ako po si Betchay ng buhaykorea.com at pinoysakorea.com at ngayon po ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral ng Korean in Filipino. So, yung text po na gagamitin ko ngayon ay ang Chapter 8 or Lesson 8 ng Special EPS, Standardized EPS Textbook. Okay? So, ang title po ay 12시 30분에 점심을 먹어요. Okay? 12시 30분에 점심을 먹어요. Which means I have lunch at 12:30 p.m. So, ano po yung pag-aaralan natin dito? Pag-aaralan natin, unang-una, to ask and answer questions about daily routine and time. Yung pagtatanong at pagsagot sa mga tungkol sa buhay na pang-araw-araw at tungkol sa oras. Okay? Ang Moonbop or grammar natin na pag-aaralan ay tungkol sa ayo, oyo, or tinatawag na verb conjugation. Kung sa Tagalog, ito po yung mga ina-attach natin sa ating pananalita pag pinag-uusapan ng ating ginagawa. Halimbawa, ako ay nanonood ng telebisyon or kumakain ng hapunan. So, di ba yung word na kain, nilalagyan natin siya ng koma. So, kumakain. Para, ibig sabihin, ginagawa natin siya ngayon. So, yung tinatawag na verb conjugation. So, meron siyang equivalent sa Korean. Okay? At yun ang pag-aaralan natin kung paano bumuo ng verb na may conjugation. So, ang vocabulary na pag-aaralan natin ay tungkol sa daily routine or ilgwa at ang sigan or time. At ang kultura, 출근 시간을 지킵시다 or let's get to work on time. So, hatiin ko po sa two parts to kasi dalawa yung dialogue na pag-aaralan natin. Una, yung tungkol sa daily routine and then yung second part tungkol naman po sa oras. Now, mapapansin niyo po, yung binasa ko tong 12시, etong character na to, nung binasa ko siya, hindi siya C. It's she. May SH sound pag lumalabas ito. Okay? She. So, 12시 30분에 점심을 먹어요. So, ito na yung pagbubuo natin ng sentence. So, sa mga tatanong kung paano po gumawa ng sentence sa Korean, ito po yung paggawa ng sentence natin. Okay? So, ang paggawa ng sentence kasi hindi lang yung minimemorize natin yung pattern kasi dapat nandun tayo sa content ng eksena. So, kagaya nito. Okay, so ito yung first conversation natin. Ito yung picture. So, makikita niyo, nandito si Tuan at meron isang girl dito, siya si Suru. Okay? So, nasaan si Tuan? Si Tuan ay nasa gisuksa or dormitory. Okay? At nasaan naman si Suru? Si Suru ay nasa buok or kitchen. So, ano yung ginagawa ni Tuan? Sa palagay niyo, meron siyang hawak na remote control. At si Suru naman ay nagluluto. Right? So, pag-aaralan natin kung paano natin pag-usapan ang ating mga ginagawa sa araw-araw. Okay? So, ito yung conversation nila. Babasahin ko muna yung conversation and then mamaya natin i-analyze kung ano ang laman ng pinag-uusapan nila. Okay? So, Tuan 씨, 지금 뭐 해요? 텔레비전을 봐요. 수루 씨는 뭐 해요? 저는 지금 요리해요. Okay. So, tingnan natin siya. Wait. Okidoki. So, eto, Tuan 씨. So, kinakausap niya si Tuan. Si Suru yung nagsasalita. Tuan 씨. 지금 means now. 뭐 해요? What are you doing? Okay, so
tuwanshi, 지금 뭐해요? So, tanongin yung nanay niyo kung nasa tabi niyo, 엄마, 지금 뭐해요? Okay? So, 지금 뭐해요? What are you doing now? Okay? So, 지금 means what? Sorry. 지금 means now. 뭐 means what? And 해요 is doing. Okay. televisionul 봐요. So, yung Korean word for television, for TV is television. Okay, television. And then yung ul dito, we use it to refer to television as an object. Ano yung pinapanood natin? Yung TV, right? So, televisionul 봐요. 봐요 means to watch. So, kung mapapansin nyo, parang baliktad yung formation ng sentence sa Korean. Diba sa watching TV? So, ito yung object. Pero sa Korean, ang object na uuna siya. So, televisionul 봐요. Before yung verb. Yung verb lagi siyang nasa huli. Okay? So, kagaya ito. 해요. Ito yung verb. 봐요. Ito yung verb. 해요. Ito yung verb. Hey, 요리해요. Ito yung verb. So, yung verb laging nasa huli. So, mga simple sentences yan, ha? Kasi wag niyo muna tatanong yung mga complicated sentences tapos may verb sa kung saan man. But anyway, so dito muna tayo. So, televisionul 봐요. Suru 씨는 뭐 해요? So, Suru, yung pangalan ng kausap ni Tuan. She, ito yung pagalan parang Miss Suru or Miss Suru. Parang ganon. Suru 씨는 뭐 해요? So, yung nun dito, pag-emphasize sa subject na pinag-uusapan. Okay? So, ang pinag-uusapan natin, ikaw, anong ginagawa mo? So, mo is what, 해요 is ginagawa, right? So, Suri si nun, 뭐 해요? Suri si, or ni Suri, ikaw, anong ginagawa mo? So, 저는, I'm, 지금 means now, 요리해요. 요리해요 is cooking. 요리하다, from the word 요리하다, okay? So, 저는 지금 요리해요. So, I'm cooking now. Ngayon, ako ay nagluluto. Ako ay nagluluto ngayon. Okay? So, ito yung conversation natin. So, basahin natin siya ulit. tuwan 씨, 지금 뭐 해요? television을 봐요. 수르 씨는 뭐 해요? 저는 지금 요리해요. Okay. So, gumagamit ako ng graphic pen at medyo mahirap siyang gamitin. Hindi ako sanay. Okay, pero try ko siya. So, ito yung vocabulary natin. Yung vocabulary natin ay daily routine or yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Okay? So, dahil ginagawa natin sa pang-araw-araw, ito ay mga verbs or dungsa. Or ano nga ba yung verb sa Tagalog? Hindi ko alam. Or nakalimutan ko na sa sobrang tagal na sa sobrang tagal na wala na ako sa eskwela. So, yung verbs, ang verbs sa ano ba to? Ayaw ba? Okay. So, check ko kung pwede ako maglagay ng comments, ha. Comment. Okay, ayaw niya. Okay. Alright, so ayaw niya. Hindi siya cooperative. Okay. So, ito yung vocabulary natin. Ang vocabulary na pag-aaralan natin ay tungkol sa mga verbs or dungsa. Okay? So, number 1, 일어나다. 일어나다. So, kung mapapansin nyo, lahat ng verbs dito or lahat ng basic verbs ay nagtatapos sa da. Okay? Da. Ito yung basic verbs. Okay? Okay. Ano ay, yan. Okay. 일어나다. Okay. 일어나다. Pero pag binasa natin siya, 일어나다. Okay. 일어나다. Number 2, 씻다. 씻다. Okay. So, marinig yung force or yung stress dun sa consonant na to. Right? 씻다. 씻다. Okay. Means to wash your face. Okay. Next, 아침을, 아침 is morning, okay? 아침을 먹다. So, 아침
shiksa ang tawag sa breakfast, pero pwede natin sabihin na achimul mokta. Okay? Mokta means to eat. Mokta. Pero, dito sinasabi kung ano yung kakainin natin. So, achimul mokta means to have breakfast. Okay? 회사에 가다. So, remember, 회사 is workplace. So, what's na? 회사에 가다. So, 가다 means to go. So, yung verb na kada lang, kada means to go, and 회사 is workplace, and then yung nilalagay natin siya as preposition kasi pinag-uusapan natin lugar. Okay? So, 회사에 가다. Okay, next. 일하다. 일하다. Next, 쉬다. 쉬다. Okay. Next, 점심을 먹다. 점심을 먹다. So, to have lunch, 점심 means lunch. Okay? So, 아침, 점심. 아침 is breakfast. 점심 is lunch. So, 점심을 먹다. Next, 집에 오다. 집에 오다, to come home. So, kung mapapansin nyo, 회사에, dito naman, 집에 or 집에, yung gaya ng sabi ko, ay preposition na ibig sabihin na ang word na to ay isang lugar. Okay? Preposition of place. Sa English, ang preposition of place natin in, at, on. Pero dito sa Korean, ang preposition of place natin ay Ito lang Okay? So, 회사에, meron pang iba, pero mamaya na yun. So, 회사에 가다, 집에 오다. Next. Okay. 장을 보다. 장을 보다. So, to go grocery shopping, pwede rin 시장. 시장을 보다. Okay? 시장을 보다. 보다 is actually to see, pero pag ginamit natin siya with the word 시장 or 장, it's grocery shopping or market. Pagpunta sa market. Okay? 시장을 보다. 요리하다. 요리하다. Okay. 요리하다. So, mapapansin nyo, itong sound na to, at sound dito, so pag nasa ilalim siya, ang sound niya is like L, like ilhada. Pero pag nasa umpisa siya ng syllable, ang sound niya is parang R, right? So, 요리하다, 요리하다. Next, 저녁을 먹다. 저녁을 먹다. To have dinner. So, yung pagkain natin, or yung meals natin sa Korean, we have 아침, 점심, 저녁. Okay, 아침을 먹다, 점심을 먹다, 저녁을 먹다. Next, 커피를 마시다. So, ang Korean word for coffee is kopi. Pero, yung rule dito is an object marker, meaning kung ano yung iniinom natin, kung ano yung object ng verb natin. Ang verb natin is 마시다. 마시다 means to drink. So, ano yung iniinom mo? Coffee. So, 커피를 마시다. Okay? 커피를 마시다 meaning you're drinking coffee. Kung halimbawa, ang iniinom mo is tubig. So, 물을 마시다. Or kung cola is Coke in Korean. 콜라를 마시다. Okay? Or, kung iniinom mo ay soju를 마시다. Okay? Next word is 운동하다. 운동하다. To work out. So remember, ito ay mga verbs. Next, television을 보다. television을 보다. 전화하다. 전화하다 means to call. And 자다, to sleep. 자다, to sleep. Okay? So, gagawa rin ako ng isang video pa for you, just for the vocabularies. But before that, ito yung rules of verb conjugation. Ito yung grammar natin. At
rules of verb conjugation. Okay, so pag nag-conjugate tayo ng verb, ang ginagamit natin sa present tense ay aya at oyo. Okay, ayo, sorry. Ayo at oyo. Kasi nagbabasa ko lang ng messages sa phone ko. So, medyo, nalilito ako. So, anyway, ayo, oyo. Ayo, oyo. Okay? So, basahin ka lang in Tagalog. Sa pag-conjugate ng verb, okay, ginagamit natin ang ayo at oyo. Okay? It is used to make declarative and interrogative statements for an action or state. So, declarative meaning yung simple sentence at interrogative meaning mga questions. Okay? So, ginagamit natin yung ayo at oyo and then ididikit natin siya sa verb. Ang tamang paggawa nito ay tatagalin natin yung da, yung word na da. So, for example, Jonah, hada. So, tatagalin natin yung da and then kung ano yung matitira, meron tayong rules kung ayo ba or oyo or heyo. Okay? So, ito yung rules natin. Ayo is added when the final vowel of a verb or an adjective stem is a or o. Okay? While oyo is added when the final vowel of a verb or an adjective stem is a vowel other than a or o. So, ayo, kung ang final vowel is a or o, pero kung iba, ang nilalagay natin ay oyo. At if a verb or an adjective ends with hada, hada is changed to heyo. Okay? So, naintindihan nyo? So, halimbawa, Jonah, sandali lang. Jonah hada. Jonah hada, nag-e-end siya sa hada. Right? So, pag nag-e-end sa hada, yung hada, ginagawa natin heyo. Okay? So, Jonah heyo. Alright? Ito naman, chada. So, chada, remember, ayo is added when the final vowel ends in a or a. So, ato. So, lalagyan lang natin siya ng yo, chayo. Okay? It should be ja plus ayo, pero jayo is not, it's isang it's strange. So, jayo. Okay? So, jayo. At pag iba naman, kung hindi siya a or o, ang nilalagay natin ay oyo. Okay? So, may rules, medyo mahirap, medyo konting kaduguan lang itong verb conjugation. Pero gagawa ko ng video later on nang kasama yung mga vocabulary na to, yung mga verbs na to, plus kung paano sila i-conjugate para hindi po tayo malito. Okay? So, tingnan natin yung example dito. 지금 뭐해요? So, remember, hada means do, and since it's hada, gagawin natin siyang heyo. So, 지금 뭐해요? 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요. So, yung 봐요 dito, from the word 보다 plus 아요, so 보아요, right? 보아요. But yung shortcut version niya is 봐요. So, hindi natin siya binabasa ng 보아요. Babasahin natin siya as 봐요. Okay? Next, 지금 뭐해요? 커피를 마셔요. So, 마셔요 is 마시다. So, 마시다. So, tatanggalin natin yung da. So, mashi plus oyo. So, mashi oyo or 마셔요. Okay? And the next, 지금 운동해요? 운동 means exercise, right? 지금 운동해요? Are you exercising? 아니요. No. 저녁을 먹어요. I'm eating lunch or I'm having lunch. Dinner, sorry. Kasi lunchtime na. So, kailangan ko lang kumain ng lunch. So, 아니요. 저녁을 먹어요. So, yung 먹다, ang ending, ang final vowel niya is o. So, lalagyan natin siya ng oyo. Okay? So, 먹어요. Okay. 지금 뭐해요? What are you doing now? 텔레비전을 봐요. I'm watching TV. 지금 뭐해요? 커피를 마셔요.
I'm drinking coffee. So 지금 운동해요. Are you exercising? No. 아니요. 저녁을 먹어요. I'm having dinner. Okay. So, eto po, tingnan natin, practicein natin kung nakuha natin ang mga words. Okay, so let's read first. 자다, 운동하다, 요리하다, 점심을 먹다. So, tingnan natin, 자다. Ito muna, sige. Ito, picture niya, ang ginagawa niya, tumatakbo, nag-exercise. Okay, so ang tamang word is 운동하다. So, anong ginagawa niya? Nagluluto. So, ang tamang word ay 요리하다. Ito naman, anong ginagawa nila? Sila ay 12:40 p.m. kumakain, 점심을 먹다. At anong ginagawa niya? Naghihilik, natutulog. So, 자다. Okay? So, paano yung verb conjugation? 자요, 운동해요, 요리해요, 점심을 먹어요. Okay. So, ito yung practice sa verb conjugation. So, example, 지금 뭐 해요? 씻어요. I'm washing my face. 지금 뭐 해요? 텔레비전을 봐요. Okay? 텔레비전을 봐요. Okay. 지금 뭐 해요? 커피를 마셔요. Next, 지금 뭐 해요? 일해요. Okay, 일해요. I'm working. 지금 뭐 해요? 운동해요. Okay, so we are finished with this lesson and tutuloy natin yung second conversation and this is about time. Okay? So, gaya na sabi ko, gagawa ko ng video ng verbs na vocabulary at yung verb conjugation nila sa present tense. So, isasama ko na doon kung paano natin kina-conjugate at i-memorize nyo na lang kung paano yung conjugation. Okay? Para hindi kayo marito. So, ang gagamitin natin is yung informal polite. Okay? So, let's just last look at the conversation of Tuan and Suru. So, Tuan 씨, 지금 뭐 해요? 텔레비전을 봐요. Suru 씨는 뭐 해요? 저는 지금 요리해요. Okay. So, dito po nagtatapos yung first part ng Lesson 8 ng Standardized EPS topic. Standardized EPS textbook. And I will upload as soon as possible yung susunod na kabanata. Pero hintayin niyo po yung vocabulary later. Okie dokie. Bye for now. This is Betchai signing off. Okay, nasa na yung off. Ayun. Ayun. Stop. Stop. Wait. Ay, mouse na lang ako.